So, nanonood nga sila. Wala man lang akong binanggit na pangalan doon, pero bakit? May nag-confront sa akin. So, ganito kasi yun. Ako mismo ang magsasabi na nagsisigaw-sigaw ako doon sa harapan ng munisipyo namin. Yung hindi ko dapat sabihin na sabi ko. Yung sasabihin mo, I am the prophet of God, hindi mo dapat kailangang sabihin yon. Pero hindi talaga nakakaintindi eh. Hindi nakakaintindi yung taong related talaga ang laws ng mundo at sa Diyos. Kahit anong mangyari. Kasi bilang isang gobyerno dyan, hawak mo ang laws ng Diyos. Ng Diyos, ng Diyos. Hindi yung G-E-W yung Diyos na sa iyong Panginoon. Kaya nga yung ibang bansa, yung mga leaders, parang nakikita mong sa kanilang actions, sample, yung presidente ng Amerika, yung presidente ng ano pang maganda, Germany, si Putin, na may mga nakikita akong sinasubtitle nila ng English para maintindihan ng lahat, na tungkol pag nagsasalita siya is may kasamang salita tungkol sa creator, which is ang Diyos o Panginoon. Kasi alam nila, sila ang mas nakakaalam sa history natin sa Bible. At sila ang nakakaalam kung bakit na-subdivided ang mundo sa Biblia is actually dapat related lahat. At isa sila sa may nakakaalam kung bakit ginawa nilang may mga divisions. Marami tayong nakikitang content noon na para i-subdivide ang mundo at guluhin ang mundo is gagawa sila ng maraming religion na iba't iba, mga organizations na iba't iba, tapos gobyerno na maglilid ng division sa tao. Pero tignan mo sila ngayon. Bakit parang bumabalik sila sa dati na katulad ni na yung mga naging king na inalat ng Diyos na tumingin sa atin, sa mga ancestors natin. Ni David na nakikipag-communicate sa Diyos. Bakit sila naging ganun? Na bumabalik sila sa dati kasi alam nila yan. Kahit yung ibang presidents ng ibang bansa, kahit nga Europe yung main na yun ng Catholic, anong tawag natin doon na nakalimutan ko, yung may mga bishop, yung may mas mataas pa sa priest na nakaalat sa every churches. Kahit yung kings and queens nila, paano sila mag-give messages, dinadagdag talaga nila yung manood kasi kayo ng ganun para maiba yung pananaw nyo, para mag-ascend naman yung paano tayo mag-isip. Kaya pag may nakakausap ka about tungkol dito ganyan, isa ako doon sa nahihirapan na makipag-communicate sa mga taong ito, kasi pag isasali mo yung ito para ang gusto mo is ma-relate sila, nandun pa rin sila sa materialistic world. Kaya ikaw mahihirapan mag-adjust para sa kanila. So kailangan ata nating i-open yung ganito. Pag yung nilalaban nyo talaga na formality na sasabi nila, maaalis talaga yan sa argument
na gusto niyong sabihin kung ang ilalaban niyo sa materialistic world. Mawawala na yung formality na yan. Kasi lahat tungkol sa spirituality, maraming question yan na tatapon sa'yo na makamundo na tao or umiiral lang sa materialistic world. At syempre, yung maka-materialistic world na tao, ang ilalaban is yung anong nalalaman sa materialistic world. Kung i-question mo as na nandun ka sa spirituality, na yung actions na ginagawa nila is na sa tamang banda ba talaga, na yung pinaglalaban nilang tamang laws, masasagot din ba kaya nila ng tama? Minsan hindi, di ba? Ang iaano nila is yung article ganito ganyan. Sabi ko nga, kung saan nanggaling yung article na yan, sa Biblia lang din galing. Sa Diyos, sa Ten Commandments at yung iba-ibang kwan. Saan ba nagsimula ang mundong to na government? Sa Europe or Western, di ba? Hanggang naging ano na tayo. Kinope natin yung ginawa nilang governance. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, ay, wala akong pakialam. Basta ang sasabihin ko, broaden your knowings. Wag lang yung kung anong nakikita mo sa makamundo or materialistic world. Manood kasi kayo ng iba-ibang klaseng, mas lalo yung documentary. Kung lang naglalakad sila sa nilalakad naming nagsasabi ng iba-ibang klaseng sitwasyon na the chosen ones, nasasabi nila, tignan natin kung kaya nila. Kasi hindi lang sila mag-question pati ang Diyos. Kaya nga, tinalaga kita dyan. Wait, para akong baliw doon, na susumisigaw-sigaw doon, na may lumalapit na tao na, anong nangyari? Pag ikakwento mo, hindi rin maintindihan. Kasi may mga tao talagang innocent pa man, hindi pa open sa scenario na evil eye. Yung meron nagsabi nun anong pagkakaiba nyo na nakatira dito sa iba? Ba't sabi mo parang kayo lagi ang nakikita? Sabi ko nga, meron talagang magiging against always sa isang taong may anointing, may pinaglalaban na kakaiba sa pandinig at tingin ng tao. Pero pag ididig mo, normal lang naman yun, nakatotohanan lang. So we are putting an evidence that we are, as people, we become dumb as fool, arrogant people. Kasi ang nilalaban natin sa huli at malaman-laman mo, materialistic world. So hanggang na sitwasyon ang masasabi ko. Basta nagsisigaw-sigaw ako dun sa harapan ng respeto ko sa kanila. Sige. Para malaman din nila ang totoong boundaries at limitation. Question ako ng taong yun kung ako yung nag-post. Sinagot ko, oo. Ano kaya yung may nilalaban kasi silang gumawa ka ng letters na ganito kung naranasan mo yung ganyan. Tapos na question na pag-argument doon na kung narinig mo lang at hindi mo nakita, hindi yun masasabing evidence.
At nasabi ko doon, nabanggit ko na, kung sinabi niya yun, kwento niya, yung taong nagsabi, tanga ba yun, parihin? Yung karanasan, human right. So, panatanggan ha, sasabihin ko. Kasi may karapatan ang taong magsabi ng kanyang expression, may nanig kasi hindi niya man yung sarili. Ikaw naman na nakakarinig at nakakarindi sa ganituan, syempre kung mo namang kaya mong ilaban, di ilalaban talaga. Kung yan ang paraan nila, jail time, go! Hindi ko yan uurungan. Wala akong pakialam. Basta ang alam ko, nilalabang ko ang karapatan ko at ng pangkalahatan. Sabihin mo na. I-question ko din sila. Hindi naman dito sa makamundong materialistic ko nilalabang ko eh. Pag magbibilang isang tao na naglalal ng katotohanan kasi hindi kulong sa bantay ito. So, pararatan na natin yung nasa, yung magiging, tawag na? Solver ng Diyos. Kung maging ganun, sino bang naano nyo ng message, ay ng image, ay sa Diyos, di ba? Hindi sa lahat ng ginagawa ng tao. Yung kagusto na ng tao na dumaan ka sa kagustuhan nilang materialistic world law, yung i-approve mo yung mali na nga, mali, yung, kasi ginagawa yung trabaho, anong klaseng trabaho, di ba, nilalaban nga nila yung formality, tangan, kita mo mali, kaya nilalaban, mali talaga yun. Pinipilit ng bawat isa yung So, both side my pride, di ba? So, kayo nang ang mag-decide kung anong side ang mananalo dyan. Ako, ilalaban ko talaga yung katotohanan. Kahit manggagaling pa kay pride. Sige ko yung pride ng pan. Sabi ko nga, kahit pangit na ugali yung greed, pwede mo yan sa tamang paraan ay pagsisip sa Diyos. Mas papabaran ka pa yung protection na sinasabi nila. So, I'm giving a warning and motivation and advice. Minsan yung loob nyo kasi ang malas na kalaban is pamilya dyan. Yung hindi talaga sila maniniwala. Kaya sa lahat ng ito, hindi nga nila alam na Kasi kino-confess ko naman sa lahat ng social media ko, ako ang unang anghel na si Lucifer. Hindi nga nila alam yun eh. Ang unang pinag-confessan ko talaga actually is yung nanay ko kasi may nangyari nun. Ewan ko kung naniniwala siya or basta sinabi ko doon na ako isang anghel na nagkatawang tao na hindi ko kaya siguro i-screenshot yun kasi lang naman namin yun. I-interpret ko to true na insert dito sa pamilyang to para makita yung mga maliit sa paligid. Anumang nangyari nga, kasi may nasabi din ako doon na kung anumang nangyari nga dapat maibig sa Biblia para hindi ulit ang tao. Kailangan nating iyak na kasama tayo doon, isa sa tayo sa wicked people or masasamang tao. Accountability is always still the best. Bakit marimba ang action na ginawa ko? Wala? No choice ako eh. As in formality para manila yung sinabi ko doon.
Wala, no. Kaya yung ibang bansa, anong klaseng formality yung actions nila? Is no choice to invade their, kung tawag natin sa presidential area is Malacanang, sabihin ko ng Malacanang nila is in-invade, di ba nila, para bumaba yung mga leaders nila at mapalitan at inilaban nila yung corruption. Kaya to the extent na pati yung mga bahay, yung parang Malacanang nila is sinunog nila. Kasi pag re-realize mo, ano nga bang klaseng formality ang gusto ng tao, nilalaban nga nila mali diyan doon sa gobyerno? Kaya no choice sila. Kaya kung yung mga tao na nagrarally doon sa main, for sure in the future, kung no choice talaga sila, ganun din ang mangyayari. Kaya lahat tayo matitrigger, maglilid ng parang earthquake sa ating paniniwala. Kung nasa tama ba or mali talaga. Or spiritual jail time. Yung kung anong umiiral sa isip mo na parang umiikot-ikot yung iniisip mo sa isip mo na naglilid ng depression, dinidrain ka, na parang kasi ayaw mo kasing ibaba mo na yung ego and pride para i-realize. And mag-reflect and accept nga, oo nga naman, mali ako sa time na, sa part na to, mali ako doon. Diba? Ang dali-dali na sabihin na mali ka dito at dyan, kahit ako na nagsasalita. Pero yung ibang tao, ang hirap-hirap. Kasi you bring down first your selfish ego and pride. Yun mo ang step. Kahit kanino mang tao dyan. Yung huwag mo munang isipin yung kahihiyan na sabi nila. Kasi napahiya ka na doon eh. Napahiya ka na kasi alam mo na ang totoo na yung taong to nagsasabi ng totoo na mali talaga ako doon. Ako din naman, hindi lang kayo. Napahiya din naman ako lang dahil sa aking kasalanan, pero yun lang. Sinubukan kong maging accountable sa harap mismo ng Diyos. Mafe-feel mo kung andyan siya na question ka. Yun ang tinatawag nilang rebirth. Or di kaya, pag hindi ka na rebirth, yan, spiritual jail time. Bakit may awaken and enlightenment? Rebirth na tinatawag nila. Na kaya nga na-enlighten ka, na-awaken ka sa negative na sitwasyon na yon. Kasi may na-realize ka doon, may na-accept ka, may na-repent or na-accountable ka, and it's time for you to be rebirth. So ako na lang ang pag-uusapan ko doon sa kung anong sinigaw-sigaw ko doon. Napapansin ko na nangyayari sa pamilyang to, kung bakit nagkakagulo sila, at question ko din yung narinig ko sa sinabi ko doon sa kasi social media, sa iba-ibang social media ko nilagay yun eh. Yung sinabi ko na dinagdag ko kasi ang munisipyo pero wala akong binanggit na mga pangalan. Of course, hindi naman sila lahat alam yun. May mga taong involved lang na nag-work doon. Alam nyo, pinapatunayan natin na nanonood tayo dahil sa kakanood natin at napapatunayan na yung ugali natin is ganun. Yung sinasabi nung pinapanood natin.
Ilang beses din kahit iba-ibang klase ng tao na messenger na nagsabi, iba-ibang lahi din na sigurado ka bang ganyan ang ugali mo? Yung binubuka ng bibig mo? At nag-lead ng action na nagko-confirm sa mga sinabi nila. 'Di ba? Pero unless you've been naging accountable ka doon, inamin mo, nagrepent ka, mawawala ka na doon sa message na sinabi nung nakita mo na pinatunayan mo kung sino ka. Kasi nga, nag-accountable ka, di ba? Common sensely. Kasi, kahit kasi gumawa tayo ng paper sa mga reklamo natin, papakinggan kaya nila yun? Kaya hindi rin ako nag-agree doon sa papel na sasabi nilang, isulat nyo yung mga reklamo nyo. Na-question ko din yun eh. Na kung magsusulat ako, gagawin ba kaya talaga nila yung trabaho nila? Natitignan nila yung sarili nila bago sila gumawa ng actions? Na titignan nila na bago sila mag-towards sa trabaho na yun na in-implement nilang article is hindi harassment yung ginagawa nila sa tao, kundi proper leader. Kaya nga sa generation na to, kung hindi tayo gagawa ng paraan, nakakaiyak sa next generation. Mas malala sila. Gusto nyo na maging katulad tayo ng China? Na kahit pulis pwedeng mag-assault. Marami pong nagsasabi niya, maraming content. Hindi lang ako nagsasalita sa hindi ko nakita or na experience or napatunayan. Kaya nga question na sila na nagsimula sa issue ni Yuming Long. Magpasalamat na lang tayo na kung naka-encounter kayo ng katulad ko na alat ng katotohanan na mali yung action na yun bilang isang government worker or private worker or nag-work sa kahit simpleng store na 'di ba dapat ganito yung gagawin mo as worker, tapos ba't ganito yung sinabi mo sa akin, binastos mo ako doon. Tanggapin natin yan. Kasi bilang isang, kahit ikaw yung mali, yung may gumawa, may darating actually blessings sa'yo. Kaya sa akin na kailangan kong maranasan para makita yung messages minsan, ba't pa sila nakakaranas ng blessings? Ako yung nakakakita nun. Ako yung nagbibigay ng message. Yung nakakaiyak, may hati sila sa blessings na darating. And hindi nila yung nakikita. Ayan. Nakakaiyak talaga. Actually, meron silang blessings. Na dahil sa sitwasyon na yun, diba dapat sa akin lang yung blessings na yun? Yung sasabihin mo, iiral yung greed. No choice ka. Na bilang anong tawag doon? Mas nakakaalam. Doon sa sitwasyon. Kasi ikaw din. Actually, kung bakit nangyari yun, hinihigop mo yung
iba sa karma nila actually. Kasi in-involve mo yung sarili mo doon eh. Dahil sa'yo, na-enlighten sila, na-awaken sila sa sitwasyon na yun, at darating ang reflection sa kanila. So, ni-welcome nila yung blessings na dapat sa akin lang. Sa kanila lang. Yung mga taong katulad ko na nakakaranas ng ganito na sitwasyon na hindi natin maintindihan. Na hindi rin ma-explain sa materialistic world. Pag sabihin mo sa kanila, hindi sila maniniwala. Oo, may blessings na makukuha yung mga taong yun. Kahit ikaw, may kahati sila. Ang sakit na ma-realize na may kahati, maghahati sila sa blessings mo. Tapos sila hindi nila nakikita. Hindi nila nakikita. Tapos ikaw, lagi ang nasasaktan, mag-a-accept nun. Nasa huli. Sila na nga lang gumawa ng hindi maganda. Sila nga lang naglalaban ng hindi patas. Nilalaban nila yung materialistic world. Kukunin din nila yung kahit katiting na blessings na dapat ayaw mong ibigay sa kanila. Wala tayong magagawa eh. Yan ang ginawa ng Diyos. Nalo niya. Kaya babalik sa'yo yung message na love your neighbors or love your brothers and sisters kahit anong gawin nila, forgive. Kaya ang limitations na lang nabibigay ko sa kanila is, yes, I forgive them. Because I know some of them, if I'm already open of what really is happening beyond more, doesn't know what they are doing. As Jesus Christ said, God, please forgive them because they don't know what they are doing. God, Jesus Christ actually forgive those people that did bad to Him, mock Him, and don't believe on Him. Ang binigay ko na lang boundaries and limitations is, yes, I forgive them, but I don't forget who is that person. Para hindi ko naman iisipin na abusado ako or na-abuse ako doon. Okay, God says, accept that reason. He accept that reason. Kaya, para hindi kayo masaktan lalo, give your rightful reason to God. Kung bakit, i-forgive mo yung brothers and sisters or neighbors na gumawa ng hindi maganda sa mga taong nakakalamuhan nyo or pamilya man yan. Pero yes, we have to still be careful not to always come to a cycle na masasaktan tayo. Ang feeling ko doon na sumisigaw-sigaw. Tapos yung mga kasamahan ko, kasi inaawat nila ako. Kasi for sure, sa tingin nila mukha akong doon na baliw, na nagsisigaw-sigaw. Sa akin, hindi. Expression yun para magising sila na hindi sa tamang moment, lahat tayo ay tama. Lalong-lalo kung andun tayo nagtatrabaho sa isang establishment na kilala.
ang tinutukoy ko dito is hindi lang government, kundi private. Kasi meron ding private na nagpapamukha sa isang tao na yung ginawa naming laws is tama, pero kaya kailangan mong sundan. Pero pag ikaw na nasa mababang posisyon, pag ilalaban mo, hindi ka papakinggan kasi yung taong yon is nasa tama, sa mas mataas na posisyon, I mean. And ang ilalaban nung nasa mataas na posisyon is, bakit? Nakita nyo ba para may ebidensya? Hindi ba evidence yung feelings ng taong yun? Na sakit, na sinasabi niyang naranasan niya to? Kailangan pa talagang i-video? Sino ba, common sense, sino bang sa sitwasyon na yun, sino bang makakapag-isip na kunin yung cellphone para i-video ang sarili sa sitwasyon na yun? Na inaabuso na nga lang siya. Minsan, kinukuha pa yun bago abusuhin. Or minsan, minimake sure na kung kahit may CCTV, ipa-off sa na humahawak ng CCTV bago gawin yung yun. Or di kaya, kung na-video ng CCTV, ipa-erase. Tignan mo nga kung gaano-kaano ang tao. Kagaling kung tungkol sa hindi magandang bagay. Kaya kailangan munang ilaban ng any kinds of establishment, private man yan or government, na nasa tama talaga silang daan at alam nila ang boundaries and limitations nila para tanggapin ng tao. Na oo, leaders talaga sila, kaya magagamit kasi sa Biblia may tinuran doon na you have to respect your leader. Which is yun yung hawak ng private or government. Pero nawala na kasi ngayon yun, di ba? Lost, kaya na-judge tayo. Kung pinanghahawakan nila yun, meron pa rin magja-judge. Kasi pag titignan mo naman, nasa tama ba talaga? Ginagawa ba talaga nila yung trabaho nila? Or nagre-realize ba sila na tama yung, kung ginawa nila yung trabaho nila is, nire-realize ba talaga nilang yung paggawa nila ng trabaho is sa tama? So, yung ibang sitwasyon, kasi meron pang sitwasyon na nangyari related sa kakilala at hindi kakilala. Ang no choice na gamitin na lang yung layman's term through kung paano i-explain sa kanila. Kasi dami talagang umiiral sa makamundo na sinasabi nila or materialistic world, kaya hindi nila naintindihan ang ganitong bagay, na hindi sila naniniwala na lost talaga ang tao, hindi dumadaan sa tamang daan, at pati nga sila hindi sila naniniwala na umiikot lang sila sa materialistic world. Nakasali talaga ang Diyos sa buhay natin kahit sa government. Magpasalamat na lang tayo na naging sample tayo doon, kahit yung pinanghawakan nating image is isa sa persecutor, discriminator, or nagiging against sa chosen one na sinasabi nila. So I will include in a part na meron talaga silang makukuha na blessings na kailangan nating tanggapin kasi tinanggap nila yun eh. Sila ang may courage and confidence para iparating sa message, and paparating ko sa inyo para matuto kayo, not to mock.
And not to, if you're doubting or questioning something, seek more, na sinasabi nila pag sa tarot reading. Seek more. Kung bakit even this kind of message na innocent ka, it's an invitation. Welcome to the real world, spiritual and physical. Not only materialistic world. Congratulations to those people that question me what I'm even doing. Even though we see it as a persecution, because they are questioning. But the blessings there is, kung hindi yun nangyari, walang ganito. If you experience evilness to someone, like sexual abuse, as being a person, kahit mahirap mag-stand to heal yourselves from the pains and traumas, get the learning. Kasi yung gumawa nun, hindi nga niya maturuan yung sarili niya para makontrol yun kung bakit niya ginawa yung sexual assault or abuse na yun sa'yo. Mahirap talaga patawarin. Pero pwede nang patawarin yung sitwasyon para makamove on ka. Oo, minsan kailangang tignan mo yung hindi mo makakalimutan, I mean. And nagiging very precautious ka na. Isa yun sa blessings actually. Na dapat i-realize natin yun na naging precautious ka. Kung yung nagkaroon ka ng magulang na naging abusado sa'yo, hindi ka minahal, lagi kang binubugbog. Ang blessings doon is nung nagkaroon ka ng pamilya, hindi mo ginawa. Naging maingat ka. Hindi naging blessings nung nagkapamilya, ginawa mo din naman sa pamilya mo. Parang pinasa mo kung anong pinasa ng mga magulang mo sa'yo or yung ibang tao. Hindi yun pagiging wise bilang isang tao. Kahit hindi man natin maintindihan kung bakit naranasan natin yun. Tingnan na lang natin yung blessings na binigay niya. Yung aral. Kung bakit naging ganun tayong tao. So true, hindi actually shame yung naranasan ko doon, kundi na-express ko yung matagal nang nagkubli. Ang feeling ko doon, nilabang ko yung karapatan ng pamilya ko, pero ang tingin noon, nakakahiya yung ginawa ko. Lalo mo lang pinahiya yung pamilya mo. Hindi. Sa akin, mas blessings yun. And wala na akong pakialam sa tingin ng ibang tao sa image ko. Ang nakita kong good blessings sa sitwasyon na yun is at least binigyan ko sila ng awakening. Na hindi sa lahat ng bagay, kahit nandito ka sa posisyon na to, magandang organization, government or private, hindi sa lahat, kahit mataas man ang posisyon mo, hindi sa lahat nasa tama tayong lugar. Kayanin natin gawin itong bagay na to sa mga taong to. Kasi kami lang talaga ang naglalaban dito sa property na to. Kung ako kasi gustong ilaban din ng aking mother. Kung ako mas gusto kong
i-chepwari na lang tong purpose ko na to. Wala na akong pakialam. Pero pinanghahawakan ko na lang, o nga naman, I made a promise nung time na andun ako sa midst ng aking kamatayan at judgment, before ko ma-open yung connection ko sa intuition na, di ba sinasabi ko minsan is pag may message, parang may gumaganon sa likod ng aking utak. Yung as in parang humihinga talaga or nagpapump, na pag sa heart mararamdaman mo na tug, tug, parang ganun. Kaya minsan iwan ko kung may pinagsabayan akong ganun ng mga tao. Iwan ko kung natatakot sila sa akin or hindi naniniwala. And pag may time na dahil sa emotional expression, may taong nagsabi na hindi nyo alam ba na yung ginagawa niyan is mamamalas yung mga anak-anakan nyo or ganito, sana maranasan nyo din kung ano nararanasan ng pamilyang to. Kasi nasabi ko din sa kanila. Actually, they are stating truth. Na na-confess actually na-confess namin nila. Hindi yun curse. Kasi mangyayari talaga. Iniisip nyo ba yung yung generations na papalit sa inyo sa mga actions na ginagawa natin? Confessions na dapat may consequences din sa akin yun. Kasi inopin ko actually ang blessing sa kanila, magiging cautious na sila. Hindi ko dapat sinabi yun. Parang dadalhin ko yung karma din nila. Kasi naging cautious sila. Natitignan na nila kung paano sila mag-isip, magsalita, at yung gagawin nila sa kapwa nila. Kahit ito, na kinukwento ko or nagsasabi ako ng message. Minsan pag nakikinig kayo, 'di ba? Ay, ganun pala, kaya titignan ko yung gagawin ko sa kapwa ko. Magiging cautious na ako ngayon. Sabi ko nga, dapat sa akin lang yung blessings na yung kung ako na-open ko yung blessings sa kanila. Sa inyo. Kaya and hindi nakikita ng taong ang masakit pa doon, masakit na sharean sila sa blessings. Ang masakit pa doon, imamak ka nila. Double strike. Triple strike. Kwestong ka pa ng Diyos. Hay buhay nga another tower moment. Or sabihin nilang awakening. Another mahabang message. Again. Kaya pag nakikinig tayo sa mga ganito, pag natin imakyan, pakinggan na lang natin. And mag-realize tayo, mag-reflect. Welcome that blessings. Pero dalawang klase yun kasi. Na 'di ba sabi ko masisharean sila ng blessings. Pero yung directly na nagmak or hindi naniwala, sorry to say, wala namang or not involved in the situation. Na wala kang na-realize doon sa message, kundi mas lalong pang nilait. Actually, walang blessings na makukuha ang mga yun, kundi judgment. Yung kumuha ng blessings na yun, sa naki-involve doon sa para makuha mo yung message.
Pag magsimula na silang ikutin yung utak nila para ma-realize ang bagay ng mga bagay at bagay. Congratulations kung isa kang taong naging ganon. Welcome to the blessings. Don't allow yourself sa spiritual jail na yan. Kaya napapansin ko din, kung kailangan ko mang sabihin kahit walang consent ng aking kapatid. Of course, kung may mga sitwasyon na ganito, may nare-realize din naman ako sa kanya. And for sure, meron siyang nare-realize sa aming conversation, kahit minsan away yun. Kasi dati, pag nag-aaway kami, is lahat nag-ano talaga yung magamit, nag-fly away, na-break kung anong nasisira. Ngayon hanggang balikan ng words na parang naging formal, yung sigawan naging salita ng words na akala mo hindi naman nag-aaway, pero nag-aaway pala. Pero minsan din yung sigawan talaga. Wala na yung wow. Pag ma-realize mo yung stages, wow. Kaya kayo, kung kaya nyo ipaglaban yung pamilya nyo, kasi meron talagang result pala. Kahit relationship sa neighbors, actually. Pag winelcome mo na ang gratitude sa sarili mo, yung wow, andito na naman yung negative, alam ko may matututunan ako, merong mangyayari na blessings. Naturally na ginagratitude kahit hindi mo sinabing thank you sa sitwasyon na to, kaya natutunan ko ito. Kaya sa part na yun, wow, kaya ko din pala makipagsagutan kahit professional. Kasi dati hindi Isipin mo, ay professional yan, maraming nalalaman, mas marunong mag-communicate. Doon mo rin malalaman na, ay, wow, natututunan ko din pala ang proper communication. Na kahit ganun ang nangyari. Kasi, pagpapansin natin yung paligid, mostly sa atin, hindi marunong makipag-communicate, kaya pag gustong pansinin yung taong yun is hindi mo kayang pansinin kasi sa proper communication nga. Well, again, negative, naging positive. Na parang, katulad kanina, parang hindi ka umiyak, no? Parang hindi ako umiyak. Kaya na-discriminate natin ang bawat isa sa atin. Sa aking purpose na to kasi, ilalabang ko talaga na walang pamilya, walang kapit-kapatid. Kasi magkakapatid tayong lahat kahit magkakaibang ina at ama natin sa Diyos. Kaya, minsan maku-question nila is, di ba ka-tribe kita? Bakit ganito? Di ba magkalahi tayo bilang isang Pilipino? Bakit ganito na mas pinapuburan mo yung ibang lahi? Kasi nga, walang kapit-kapatid, walang pag sa purpose na tayo dumadaan. Kung anong mali nakita mo, parang ikukwento mo tapos may i-state ka na dapat ganito, ganyan. Parang yung correction, di ba? Advice, motivation. So, depende na lang sa tao kung nakikinig, kung pakikinggan talaga niya. Kahit itong mahaba-habang kwentuhan na to na messages. Dito rin natin maano yung patience natin. Kung kaya ba talaga nating
Kasi ako, hindi ko talaga kayang manood, makinig ng ganitong podcast, ang tawag kasi. Sa total na, sa mahabang oras, salita lang. I-scroll up or down ko na lang or maghahanap ako ng ibang papanoorin. Pero doon mo rin mapapansin yung sarili mo na, wow, humahaba na ang patience mo, I mean. Nakayanan. So, sana may natutunan kayo at ma-reflect and ma-accept sa sarili na maglilid ng accountability. Ugaliin nating mag-accountable para matignan natin yung sarili natin at paano tayo makasalamuha sa iba. Naglilid lang ng init ng ulo minsan. Kasi nga, yung pinaglalaban natin na pinipilit natin yung gusto natin ipilit, lalo na kung materialistic world. So, thank you for hearing me.